Hi guys, good day. So for today's video guys, ay kikwento ko sa inyo kung paano ako naging public school teacher. So sana ma-inspired ko kayo sa kung ano yung pinagdaanan ko bago ako naging successful, naging public school teacher. So nung elementary ako, grade 4, simula nung grade 4 ako ay naging working student na po ako. Grade 4, grade 5, grade 6. Then, first year hanggang fourth year, working student pa din po ako. And then, hanggang naging college po ako, is working student po ako. So, siguro marami din sa atin ang nakakaalam na kapag working student ka is hati yung oras mo. And syempre, di ba, pag sa ibang bahay ka, or sa ibang tao ka, is parang hindi mo magagawa yung mga ginagawa mo sa sarili nyong bahay na kumbaga pag gusto mong magpahinga or ano man yan is hindi pwede. I'm not totally na masasabi ko na yung mga nagpapaaral sa akin is hindi mabait. Sobrang blessed ko po sa kanila kasi sobrang bait naman po nila sa akin. And tinuring nila akong family. So ako, nung college kasi ako, syempre sa course ko na education, ang hirap i-balance ng time. Syempre kasi ako, syempre dapat pag nag-aaral ka, i-balance mo din talaga yung time kasi 'di ba may gawaing bahay, yung ganun ba? May mga obligasyon ka din sa tinutuluyan mo sa nagpapaaral sa iyo. So, need mo lang talaga ng time management. So, sa pamamagitan nun, parang na-develop yung kung paano ako maging wise sa paggamit ng oras ko. Yung ganun ba? Yung wala akong time na yung ibang classmate ko kasi dati may time sila para gumala-gala. Ako hindi pwede. Kapag Sabado, Laba Day, hindi pwedeng gumala at saka Linggo, hindi rin pwedeng gumala. Kasi parang yun lang din yung time mo na bumawi sa kanila kasi Monday to Friday wala ka din sa bahay, sa school ikaw. So kailangan dapat Saturday at saka Sunday babawi ka din. Pero thankful naman ako guys kasi sa kabila ng pinagdaanan ko, at least 'di ba, naging strong independent woman ako. Then nakuha ko yung kung ano yung talagang gusto ko. So pagka-graduate ko ng college, hindi agad-agad na nakapasok ako sa public school. So naghintay po ako ng 6 years. Yan, 6 years po akong naghintay bago naging permanent sa DepEd. Yun po. So sa 6 years po na yan is nasa 3 years po ako naging teacher sa private school. Naging teacher po ako sa Manila. Nagkayayaan kasi kami ng mga friends ko na punta tayong Maynila kasi daming opportunities doon. So ayun, so pumunta kaming Maynila, then nag-apply kami doon sa mga private schools kasi daming hiring. Then kami naman lahat na nagpunta doon, nag-apply is na-hired naman kami. After nun is, yung iba na kong kasama naman, after ilang years, after 1 year, nag-apply sila for, sa public na, nagpa-rank na sila. So ako, hindi muna ako nagpa-rank doon kasi gusto ko kasi dito sa probinsya namin. Pero may isang beses doon na nag-try din kaming mag-apply pero hindi talaga pinalad. Siguro dito talaga sa probinsya yung swerte ko. Yung ganun. Kasi sila pag-apply nila doon, automatic silang natanggap. Ako, one time nag-apply ako doon, hindi ako na-hired. So, siguro nga, in God's perfect timing talaga, yung lahat-lahat. So, nakaplanon talaga yan. So, yun yung masasabi ko sa mga hindi pa nakapasok sa ranking na huwag mawala ng pag-asa. May perfect time para sa inyo. Ako kasi 6 years akong naghintay para maging regular, maging permanent sa DepEd. So, kayo din, huwag kayong mawala ng pag-asa na soon, i-claim nyo na kayo din ay makakapasok. So, yun lang po. Sana maging inspirasyon din ako sa iba. Thank you and God bless. Thank you for watching po.